Sa gitna ng patuloy na kontrobersya at mga isyong legal na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang bagong kaso na naman ang isinampa laban sa kanya, kasama ang kanyang matagal ng kaalyado na si Senator Bongo. Ang kasong ito, na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV, ay nakatuon sa isang malaking proyektong pangmilitar, ang 60 na bilyong piso Philippine Navy Frigate Acquisition Project. Ang Frigate Acquisition Project ay isa sa mga pinakaambisyosong hakbang ng gobyerno upang palakasin ang kapasidad ng Philippine Navy. Sa ilalim ng proyektong ito, 2 frigates ang bibilhin mula sa isang South Korean firm upang palitan ang mga lumang barko ng Navy at matiyak ang kaligtasan ng karagatan ng Pilipinas. Ngunit ang proyektong ito ay nasangkot sa isang kontrobersya matapos mabunyag ang mga pagbabago sa kontrata matapos manalo ang contractor sa bidding process. Ayon kay Trillanes, matapos manalo ang contractor, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga teknikal na aspeto ng kontrata, na di umano'y hindi kanais-nais para sa Philippine Navy. Dagdag pa niya, sina Duterte at Go ay nagkaroon ng papel sa pagtutulak ng mga pagbabagong ito upang paboran ang contractor, isang hakbang na labag umano sa interes ng gobyerno at sa kapakanan ng bansa. Si Trillanes ay nag-file ng mga kasong plunder at graft laban kina Duterte, Go, at ilang iba pang mga dating opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanyang pahayag, mayroon siyang mga dokumento at testimonya mula sa mga opisyal na sumusuporta sa kanyang mga paratang. Ang mga akusasyon ay nakaangkla sa mga resulta ng isang Senate investigation na isinagawa noong 2018, kung saan tinukoy ang posibleng pagkakasangkot nina Duterte at Go sa pagbabago ng kontrata upang paboran ang contractor. Ang Senate investigation na ito ay nag-ugat sa mga alegasyon na pinilit ng kampo ni Duterte ang Philippine Navy na tanggapin ang mga pagbabagong ito, kahit nalabag ito sa mga orihinal na specifications na itinakda ng Navy. Isa sa mga pangunahing alegasyon ni Trillanes ay ang pag-amin umano ni Duterte sa kanyang State of the Nation Address, SONA, na siya mismo ang nag-utos kay Go na manghimasok sa kontrata. Sa kabila ng mga akusasyon, nanindigan si Senator Bongo na walang anomalya sa nasabing proyekto. Ayon sa kanya, ang mga paratang ni Trillanes ay isang black propaganda na matagal nang ginagamit upang sir-on sila. Idiniin pa niya na naklear na ng Senado ang proyekto noong mga naunang investigasyon at binanggit pa ang testimonya ng mga dating opisyal ng Department of National Defense na nagsabing wala silang kinalaman sa anomalya. Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap sa legal na kaso si Duterte matapos ang kanyang termino. Buwan ng Hulyo ng taong ito nang unang isampa ni Trillanes ang isang kaso ng plunder laban kay Duterte at Go, kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa ilang mga proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasunod nito, isa pang kaso ang isinampa laban kay Davao Representative Paulo Duterte, anak ng dating Pangulo, at sa kanyang asawa na si Mans Carpio, kaugnay ng isang P6. 4 na bilyong shabu shipment na nasabat noong 2017. Ang mga kasong ito ay nagdudulot ng dagdag na tensyon sa politika ng bansa, lalo na't maraming mga Pilipino ang nag-aabang sa kung ano ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga Duterte sa harap ng mga akusasyong ito. Samantala, marami ang nagtatanong kung ang mga ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kampanya ng mga kritiko ng administrasyon upang pabagsakin si Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Sa kabila ng mga batikos, patuloy na nananatili ang suporta ng ilang sektor para sa mga Duterte, partikular na sa mga rehiyon na kanilang naging balwarte sa politika. Ang isyu ay patuloy na sinusubaybayan ng media at ng publiko, at tiyak na magiging isa itong mahalagang paksa sa mga darating na araw. Marami ang umaasa na sa kabila ng lahat ng ito, mananaig pa rin ang hustisya at katotohanan.